Praise morning po sa ating lahat. Pwede po ba tayong tumayot lahat? Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Nagbabago, hindi siya nagkukulang, dapat kanyang pangako magpawalang hanggan. Wagas ang pag-ibig niya, walang maikukumpara, hindi siya nagtatangi. Ang Diyos ay mabuti. Kasi nagbabago. Hindi siya nagbabago. Hindi siya nagkukulang.
Tayo na't purihin, sambahin siya, walhatiin ang ngalan niya. Tayo'y pinalaya, pinagpala ng ating Panginoon. Tayo na't purihin at sambahin siya, walhatiin ang ngalan niya. Purihin siya, purihin siya, purihin siya. Ang lahat ay nagsasabi, Jesus kay dakila. Sino? Tayo'y pinalaya, pinagpala ng ating Panginoon. Tayo na't purihin at sambahin siya, walhatiin ang ngalan niya. Tayo na't purihin at pinagpala ng ating Panginoon. Purihin siya, purihin siya. Ang lahat ay magsasabi, purihin siya, purihin siya, purihin siya. Ang lahat ay magsasabi, Jesus kay dakila. Wala siyang walang papantay, walang hihigit sa iyo. Walang tutulad, 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 walang papantay, walang hihigit sa iyo. Purihin siya, purihin siya, purihin siya. Ang lahat ay magsasabi, purihin siya, purihin siya, purihin siya. Ang lahat ay magsasabi, Jesus kay dakila. Walang tutulad, walang tutulad, walang papantay, walang hihigit sa iyo. Walang tutulad, walang papantay, walang hihigit sa iyo. Walang tutulad, walang papantay, walang hihigit sa iyo. Walang tutulad, walang papantay, walang hihigit. Purihin siya, purihin siya, purihin siya. Ang lahat ay magsasabi, purihin siya, purihin siya, purihin siya. Ang lahat ay magsasabi, Jesus kay dakila.
Jesus kay dakila, Jesus kay dakila, Jesus kay dakila. Sa habang panahon, ika'y tapat at di nagbabago ang iyong pangako. Panghahawakan ko sa salita mo, sapat sa buhay ko kahit na patuloy ang iyong pagmamahal, aking kamay, aking tataas, tinig mo ay aking sisigaw. Dakila ka, O Diyos, kailanman. Aking kamay, aking tataas, kabutihan mo'y walang hanggan. Ang pag-ibig mo'y walang wakas. Dakila ka sa habang panahon, ika'y tapat. Sapat sa buhay ko kahit na pagmamahal. Aking kamay, aking itataas, tinig ko ay aking isisigaw. Dakila ka, O Diyos, kailanman. Aking kamay, aking itataas, tinig ko ay aking isisigaw. Kabutihan mo'y walang hanggan. Ang pag-ibig mo'y walang wakas. Aking kamay, aking itataas, tinig ko ay aking isisigaw. Dakila ka, O Diyos, kailanman. Aking kamay, aking itataas, tinig ko ay aking isisigaw. Kabutihan mo'y walang hanggan. Ang pag-ibig mo'y walang wakas. Kahit na nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kahit na aking itataas, tinig ko ay aking isisigaw. Dakila ka, O Diyos, kailanman.
Lord Jesus. Hallelujah. Para sambahin ka sa dito na tunay ay kasama po namin, Panginoon. Salamat dahil sa mga ganitong pagkakataon ay hindi po ninyo kami iniiwan at binubuhos mo sa buhay ng bawat isa. sa umagang ito, kami po ay nagagalak dahil muli may pagkakataon, Panginoon, na sambahin ka nga po namin sa Espiritu at sa katotohanan. At katulad nga po ng aming inawit, Panginoon, ang aming mga kamay ay patuloy nga pong itataas sa iyo. Ang aming mga tinig patuloy na sasabihin ang kabutihan, katapatan, kadakilaan, Ibinibigay sa amin. kapangyarihan, kadakilaan sa tanging pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Hallelujah! God is good! And all the time, God is good. Bago po kayo umupo, sabihin po ninyo sa inyong katabi, magandang buhay sa iyo. Hallelujah! Hallelujah. So magandang at mapagpalang Sunday morning po sa bawat isa sa atin. Hallelujah. So salamat kay Lord dahil may palakpak, pagpadyak, pagngiti. Dahil sa kabutihan po ng ating Panginoon. Hallelujah. So ngayon po ay December 14, 2025. Marami pong salamat kay Lord dahil umabot na naman po tayo sa ganitong petsa, sa ganitong buwan at sa ganitong So kanina pong umaga, doon po sa area po ng breakfast po natin, palaging pag-asa yung naririnig ko. Tapos nung nag-share din dito si Sister Sheikh kanina, nabanggit na naman niya yung salitang pag-asa. At kanina meron akong tinanong na kapatid, kung minsan ba dumarating yung time sa kanya na parang nawawalan na siya ng pag-asa sa buhay. Parang nawawalan na siya ng dahil paulit-ulit, pabalik-balik yung sitwasyon na nakakapangyari. Kaya nasabi niya, dumadaan siya sa ganun. So ngayon kayo tatanungin ko, dumarating din po ba kayo doon sa panahon na parang akala nyo wala na? Akala nyo ganito na lang, tumatango si Brother Arnold, tumatango si Jelly, ganun din si Mark J. Pero sa bandang huli, sasabihin nyo pa rin, gagawin pa rin ni Lord yung gagawin niya. So lahat tayo talaga nakaka-experience po ng mga ganong mga sitwasyon. Hindi porket pastor kami, hindi kami nakakaranas ng ganon. Meron yung time. At sa bandang huli, talagang tutuldukan mo rin doon,
tutuldukan mo pa rin talaga na si Lord, gagawa pa rin. Ngayon, yung pag-asang yun, yung nagbo-boost sa sarili natin para magpatuloy. Dahil pag dumako na tayo doon sa puntong gano'n na sa bandang huli, may pag-asa pa rin, bigla yung magiging pakiramdam natin, magiging maayos na. Magiging masigla na tayo dahil alam natin, gagawin pa rin ni Lord yung dapat niyang gawin. So, ngayong umaga, huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Minsan talagang darating po yung time na gano'n, pero lagi po nating tatandaan, lahat ng bagay ay hindi siya permanente. Lahat ng bagay ay lumilipas. Sa buhay po natin, kadalasan, saan tayo kinakatagpo ni Lord? Saan niya tayo palaging sinasamahan? Sa kasiyahan ba? Sa kagalakan ba? Sa kalungkutan ba? Sa kapighatiin ba? Saan? Madalas. Ha? Kalungkutan? Literal po sa atin na kapag nagagalak tayo, masaya tayo siyempre at nagpapasalamat kay Lord. Pero wala tayong hinihingi sa Kanya. Yun yung kadalasan na kino-comfort palagi ni Lord. Doon natin nararanasan na talaga alam mo bang mahal na mahal kita? Anak, kung kailangan mo ako, lumapit ka lang, hindi ka mapapahiya. Yan yung kadalasang sinasabi sa atin ni Lord. Kapag nandun tayo sa oras ng nalulungkot tayo o sa oras ng nag-iisa tayo na hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Nakakapagsalita tayo kadalasan ng mga bagay na nararamdaman natin, nasasabi natin kay Lord na palagi na lang bang ganito, Lord? Matagal na panahon na akong naghihintay, Lord. Hanggang ngayon, ganito pa rin. Palagi po bang ganito? Hindi na po ba ako sasaya? Hindi na po ba ako tatawa? Hindi na po ba ako tatalon sa tuwa? Ito yung mga bagay na kadalasan lumalabas sa atin kapag meron tayong mga nararanasan na hindi maganda. Pero ang magandang balita, nararanasan naman natin ang mga bagay na ito, yung katapatan pa rin ng Panginoon, yung nangingibabaw sa nararanasan natin. Kasi palagi, sa dulo, sa Kanya lang tayo talaga lalapit at wala nang iba. Yung mga katabi natin ngayon, yung mga mahal natin sa buhay, minsan may inis pa yan. Dahil sabi ka ng sabi ng problema sa kanila, paulit-ulit na lang na sinasabi, ganun at ganun pa rin, magkikita kayo, ganun at ganun pa rin na sinasabi. Minsan may inis sila, pero si Lord hindi. Nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman nyo. Tatayo siya kung saan kayo tatayo. Umiiyak siya kapag umiiyak kayo. Nalulungkot siya kapag nalulungkot kayo. So ramdam lahat ng ating Panginoon kung ano yung nararamdaman ng isang tao. Sapagkat naging tao rin siya. May mga pagkakataon na isinusuko niya na ang lahat. Kung pwede sana, Panginoon, huwag kong danasin ang paghihirap na ito. Pero sa bandang huli, ang sabi pa rin niya, kalooban mo pa rin po ang makapangyari. So lahat tayo, dumadako sa mga ganitong sitwasyon ng buhay. At ito po yung nararanasan ng bawat tao. Matanda, bata, mga kabataan, kahit na yung mga murang edad, na-experience na rin nila ito. Pansinin po natin, yung sa mga edad nila Hana, nila Kairos, minsan iba yung mga lumalabas sa bibig nila. Meron yung kapag napapagalitan sila, kung ano-ano yung sinasabi nila kung minsan. Na sana'y, aalis na ako dito sa pamamahay na ito. Bito nyo maririnig nyo yun sa 5 taon, 6 na taon ng mga bata. Aalis na ako sa bahay na ito.
puro na lang kahirapan ang nararamdaman ko. At biruin niyo yung mga ganong pananalita. So, ibig sabihin talagang nag-i-evolve. Yung nararanasan ng mga matatanda, katulad ni dating kabataan, nila Ninang, nila Brother Evan, yung nararanasan nila, nararanasan na rin ng mga bata ngayon. Ang kaibahan nga lang, kapag nararanasan ito ng mga bata, hindi nila siniseryoso. Dahil alam nila, bata pa sila. Hindi katulad natin na kapag nararanasan natin yung ganito, umiiyak tayo, siniseryoso natin yung mga bagay-bagay. Pero po dito sa pag-aaralan po natin ngayong umaga, sa Bible, meron pong tinatawag na valley. O sa Tagalog, ito ay tinatawag na lambak. Ito yung mga bulubundukin na maliliit lamang. So marami pong mga bagay nung mga panahon na yon ay dumaraan sa mga ganitong mga sitwasyon. Meron ito pong iba't ibang mga meaning at meron itong iba't ibang mga symbol. So ayan. Merong nagaganap dyan kung minsan kasiyahan. Merong nagaganap dyan kung minsan kalungkutan. Sa mga araw na nagdaan, itong 6 days na nakakapangyari dumaan sa atin, lahat tayo meron dinaanan. Dumaan tayo ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, at hanggang ngayon. Meron tayong naranasan. Meron tayong na-experience. Meron tayong natutunan. Meron tayong kalungkutan na nadama kung meron man, at meron ding kasayahan na naramdaman natin sa loob ng 6 na araw. Minsan habang nakikinig tayo ng musika, ang dinig natin sa isang kanta ay napakaganda. Kasi masaya tayo eh. At dumarating din naman yung time na kapag malungkot ka at nasasakto naman, yung napapakinggan mong musika ay malungkot, talagang madadala ka. Para kang isang ipa na hinahangin sa araw-araw. Pero lagi mong tatandaan, ang Panginoon ay nasa sa iyo. Hindi ka niya iiwan at lalong hindi ka niya pababayaan. Ang sabi po sa Psalms, yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Totoo po yan. Kasama natin ang Panginoon in bad times and in good times. Tayo kaya yung tinatawag na mansanas ng kanyang mga mata. Apple of the eye. Wala nang iba. Hindi siya gaano interesado dyan. Ang ating Panginoon. Sa valley, Yung pong mga meaning, yung Valley of Elah, David versus Goliath. Diyan po yung nangyari yung kanilang sagupaan. Valley of the shadow of death, Valley of Angkor, Valley of dry bones, at yung Valley of Jehoshaphat. Lahat po sila dumaan sa ganyang valley o lambak. At meron din pong mga symbols, katulad halimbawa ng trials and testing, decision and judgment, humility and preparation, restoration, at yung pong prophecy o pagpapahayag. So, ibig sabihin, lahat tayo dumadaan sa valley. Lahat tayo nakaka-experience sa valley ng hindi maayos at ng magandang buhay. Pero sa Ezekiel, nung siya ay sinama ng ating Panginoon sa valley, meron siyang nakita. Maaring nagulat siya dun sa kanyang nakita dahil puro buto yung mga naroroon.
At dito, nagtanong ang Panginoon sa kanya. Nakita po ni Ezekiel yung mga buto. Ibig sabihin, pag sinabi nating buto, tuyo na yan. Wala na siyang buhay. Magaan, parang papel. Pero yung mga nakikita niyo yun lahat ay pwedeng mabago. Lahat ng yon pwedeng mawala. Lahat ng yon ay pwedeng mabuhay. Ito po yung title ng message po natin ngayon. Don't lose hope. O huwag kang mawawalan ng pag-asa. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Bakit nagtanong si Lord kay Ezekiel ng ganon? Maaring sa panahong yon, kung bakit tinanong ng ating Panginoon si Ezekiel, tinitignan ng Lord kung ano yung sa palagay niya na pwedeng mangyayari. Sa literal na sitwasyon, kung titignan po natin, halimbawa, yung mga tao sa paligid na alam nating lasinggero, babaero, sugalero. Halimbawa, meron tayong nakikitang taong ganyan sa ating paligid. Sasabihin natin, wala nang pag-asa yan. Ganyan na yan, hanggang-hangga. Parang ganun yung nangyari kay Ezekiel. Pero ang sabi ng Biblia, sumagot si Ezekiel, kayo lamang po ang nakakaalam. Binalik niya yung sagot doon sa tanong ng ating Panginoon. Sa tingin mo, ano yung pwedeng mangyari dito? Kayo lamang po ang nakakaalam. Ibig sabihin, merong inaasahan si Ezekiel na pwedeng mangyari doon sa mga buto o doon sa mga kalansay na ipinakita sa kanya ni Lord. Hindi niya sinabing, Lord, sa nakikita ko, wala nang pag-asa ito. Lord, sa nakikita ko dito sa taong ito na sugalero, sa tingin ko hindi na magbabago yan. Lord, sa tingin ko dito sa taong ito na chismoso, sa tingin ko hindi na rin mababago yan. Lord, sa tingin ko dito sa taong ito, babaero, hindi na magbabago yan. Hindi niya sinabi yung ganun. Ang sinabi niya, positibo. Ang sinabi niya, merong pananampalataya. Ang sinabi niya, merong pag-asa na pwedeng mangyari. So kapag may nakikita po tayo ng mga tao sa paligid na akala po natin ay walang pagbabago, huwag po natin silang tuldukan. Dahil kung ikaw ay nagbago, sila pwede ring magbago. Lagi po natin titignan yung sarili natin sa kanila. Lagi po natin isusuot yung kanilang sapatos. Hindi yung husga na tayo ng husga. Kaya nga ang sabi po doon sa Mateo, huwag kang humatol kung ayaw mong hatulan. So wala tayong karapatan na tuldukan ang bawat tao na nakikita natin na gumagawa ng mali. Lahat merong pwedeng mangyari. Lahat pwedeng mabago. Yung mga anak natin na pasaway, yung mga asawa natin na mainitin ng ulo, yung mga asawa natin na mga bungangera, lahat yan pwedeng baguhin ni Lord. Hindi po kayong tinutukoy ko, Sister Alice. Example lamang po yun. Nasa reality tayo eh. Akala natin hindi magbabago yung mga yan. Lahat yan pwedeng magbago. Tignan mo na lang yung sarili mo. Ikaw ay binago ni Lord, asahan mo na meron ding babaguhin si Lord. Doon sa taong nakikita mo, nakala mo walang pagbabago. Ipinapakita ng Panginoon sa atin ang bawat kakaharapin natin sa buhay. Si Lord ay nagtatanong at si Lord din ang magbibigay ng salita. Yan po yung larawan. Masdan po natin. Pero hindi po nakatayong ganyan yan, ha? Kasi hindi po natin, pwede sigurong maitayo yan ng ganyan kung talagang siksikan sila. Pero kung titignan po natin, walang
kabuhay-buhay talaga. Walang kapag-asa-pag-asa. Kung titignan ng literal nating mga mata, talagang walang silbi. Ezekiel, Valley of Dry Bones. Sabi po niya sa 37 verse 1 to 14, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Ini-imagine ko lamang po, siguro kung sakasakaling may mga pagkakataon na merong magpaprank sa iyo o merong magbibiro sa iyo, kapag pumasok ka sa kwarto, kalansay ng tao, yung makikita mo, ano yung mararamdaman mo? Magugulat, matatakot, magagalit. Nung nakita ni Ezekiel, yung lugar na yon na punong-puno ng kalansay, maaring nagulat siya. Maaring nagulat siya. Ang dami pala nito. Ang sabi po sa Bible, napakarami, ito ay hukbo. Yun po yung nakasulat sa Bible. So nagulat siya dahil ang dami-dami. Pero nang siya'y tanungin ng Lord, sumagot siya, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Merong pag-asa doon sa sagot na sinagot niya at merong pagtitiwala na meron talagang kayang gawin si Lord sa mga kalansay na yon. Lahat tayo dumadaan sa valley at lahat tayo ipinapakita sa atin ng Panginoon yung pwedeng mangyari sa buhay natin. Palagi meron tayong choice. Pwedeng aalis ka o tatakbuhan mo yung nakita mo? O aalis ka, mangingibang bansa ka? O ipagkakatiwala mo kay Lord kung ano yung bagay na nararanasan mo? Verse 4, sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, tingin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hilinga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga. Merong utos. Merong yung declaration na tinatawag o yung pagpapahayag, pagdideklara ng magagandang bagay sa sarili mo, sa pamilya mo, sa church, at kani-kanino paman. Kasi kung hindi magsasalita si Ezekiel, Magpapahayag, mananatiling kalansay lang yung mga naroon. Ngayon, kung sa sarili mo alam mong meron kang ninanais, meron kang kailangan, meron kang gustong-gusto, at hindi mo sasabihin kay Lord, hindi yan magkakaroon ng katuparan. Hindi mo kasi idiniklara o hindi mo ipinahayag. Ang pagdadeklara, ito po'y nag-a-attract. Parang magnet po yan. Nag-a-attract na lalapit po yung lalapit po yung mga nais mo o yung mga kailangan mo mismo sa'yo. Pero hindi po ito instant. Palagi merong proseso si Lord para makapangyari ito. Ang mahalaga, nagdideklara ka, nagpapahayag ka, at sinasabi mo kung ano yung sinabi ng Diyos patungkol doon sa idinideklara mo. Nagpahayag nga ako, tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Ang tanong ko po ngayon ay ito. Nung nag-utos siya, nagsalita siya, nagkaroon ng malakas na hangin at ugong,
nabuo yung mga kalansay. Ang tanong ay ito, nabuhay na po ba yung mga kalansay? Nang ako'y nagsalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nabuo pa lang. Wala pa siyang buhay. So, ibig sabihin, meron pong proseso na kailangang gawin sa atin. Hindi po basta-basta. Bagamat, pwedeng gawin instant ni Lord yung mga bagay na ito. Verse 8, nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nababalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Pangalawang utos, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako, north, east, south, west. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin hingan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Meron tayong kapangyarihan. Nasaan po ba si Lord? Nasaan si Lord? Nasaan si Lord? Nasa simbahan. Nasa lahat ng dako. Nasa sa atin. Kaya meron tayong kapangyarihan. Hindi po ko po alam kung observant po kayo sa lahat ng inyong mga ginagawa. Pansinin niyo na lang halimbawa, sa mga kainan, pumasok kayo doon sa walang tao. Pansinin nyo lamang po ewan ko kung napapansin nyo nga, pumasok kayo doon sa restaurant na wala pang tao. Bago kayo matapos, dumadami yung tao doon sa restaurant na yon. Kahit sa mga tindahan, ewan ko, obserbahan nyo lamang po yung sarili nyo. Binibit-bit nyo, hinihila nyo sila para pagpalain yung pinupuntahan ninyo. Meron tayong power, meron tayong kapangyarihan. Sa business, kay MJ, merong sasabit at sasabit dyan. Imposibleng wala. Meron at merong kukuha dyan. Imposibleng wala. Yan yung kapangyarihan po natin. Kaya palagi dapat nagdideklara tayo ng magagandang mga bagay dun sa mga bagay na tinatangkilik natin at sa ating mga sarili. Ang sabi po dito, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami. Parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila na tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Kung minsan, ganun yung na-experience nga natin. Akala natin, pabalik-balik lang. Akala natin, walang nangyayari. Pero hindi. Meron at merong ginagawa si Lord sa buhay natin. Kaya nga nagpahayag ka, sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibibukas ko ang aking libingan, ibabangon ko kayo, at iuwi sa inyong bayan. Marami tayong mga pangarap na akala natin patay na. Natatandaan po niyo, yung minsang nabanggit ko sa inyo, si Andrew E. Lahat ng mga gamit niya, lahat ng mga nilikha niya, sinunog na niya. Lahat, wala na. Kapag walang nangyari sa gabing ito, titigilan ko na. Pero nung dumating sa kanya, isang kanta lang, sumikat ulit si Andrew E. Ganon din yung may-ari ng KFC. Ilang libong manok yung pinatikim niya sa mga tao o sa mga restaurant. Mahigit 1,000. Hindi siya nawala ng pag-asa. Ginawa pa rin niya yung dapat nang gawin. Hanggang sa tinangkilik yung manok. Hanggang ngayon, may KFC pa. Michael Jordan, kick out sa school. Hindi yun naging rason para tumigil siya na mag-basketball. Ngayon, isa sa mga GOAT na tinatawag, isang alamat ng basketball. So, hindi sila nawala ng pag-asa. Hindi sila huminto.
Patuloy silang gumawa, patuloy silang nagpahayag, makakamit ko to, makukuha ko to, magiging akin ito. Kaya palagi po tayo magdeklara sa ating mga sarili. Si Lord hindi nakafocus sa mga bagay-bagay sa paligid natin. Ang focus ni Lord, sa'yo lang. Wala nang iba. Kaya nga yung mga ibon kahit na hindi niya pinopokusan yung ibon, kumakain yung mga ibon, yung mga hayop. Pero ikaw, bilang niya yung buhok mo. Maliban lang sa akin. So kung titignan po natin, talagang special ka. Mahal na mahal ka ni Lord. Tinitignan niya yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Si Ezekiel, hindi niya kayang buhayin yun. Kaya nga hinarap niya Ito din yung pinapagawa sa atin ni Lord. Meron siyang pinapakita sa'yo, alam niya hindi mo kaya. Kaya gagawin niya yung dapat niyang gawin para makita mo na siya ay Diyos ng mga imposible. Marami tayong hindi kayang gawin. Limitado tayo sa pag-iisip, limitado tayo sa kaalaman, limitado tayo sa ating mga kilos, limitado tayo sa ating mga pananalita, pero si Lord hindi. Kaya nga lahat ng kulang natin, kay Lord natin, matatagpuan. Harapin mo ang buhay ng may pangitain buhat sa Diyos. Can these bones live? Mabubuhay ba ang mga butong ito? Speak life. Isipin mo, yung mga bagay na kailangan mo na hanggang ngayon ay wala pa. O isipin mo na rin, yung mga bagay na gusto mo na ngayon ay wala pa sa'yo. Bigyan mo ng buhay. Magsalita ka ng buhay. Pastor, mahirap kaming pinanganak. Baka mahirap na rin kaming mamamatay. Hindi po totoo yan. Nakakatuwa po sa social media, sa Facebook, merong mga quotation na kuminsan ganito ang sinasabi. Ikaw yung unang magiging milyonaryo sa lahi mo. Sino yung tumatanggap na gano'n? Tanggapin ninyo. Ina-attract nyo yun Ina-attract nyo yung blessings para sa'yo, bagamat pinagpala na tayo. Ikaw yung unang magiging milyonaryo sa lahi mo. Ikaw yung unang tao na hindi magkakasakit ng diabetes sa lahi nyo. Yung mga ganun ba? Inaanyayahan mo. Mag-like ka lang ng mag-like. Dahil mangyayari yon sa buhay mo. Lahat ng bagay ay subject to change. Lahat pwedeng mabago. Kung ano ka ngayon, maaring hindi ka ganyan bukas. Kung ano ka bukas, maaring hindi ka magiging ganyan sa susunod na araw. Iba-iba ang pwedeng gawin sa'yo ng Diyos. Ang tanong na tinanong ng Diyos kay Ezekiel, tinatanong din sa'yo. Tinatanong din ni Lord sa'yo. Sa mga kinakaharap mo ngayon, mga pagsubok, tinatanong sa'yo ni Lord, ano yung nakikita mo? Ikaw lang po ang siyang nakakaalam, Panginoon. Merong humility at merong pag-asa. So kapag nakaka-experience po kayo ng hindi maganda, balikan po nyo yung Ezekiel 37. Marami po tayong matututunan dyan. Face life with God's vision. Harapin mo ang buhay ng may pangitain buhat sa Diyos. Mag-evaluate po tayo sa ating mga sarili paminsan-minsan. Ano ba yung naging buhay mo kahapon? Ano ba yung naging buhay mo ngayon? Palagi dapat merong evaluation. Papakita sa iyo ni Lord kung ano yung naging buhay mo kahapon at kung ano yung naging buhay mo ngayon. May pagkakaiba. Kahit sa provision, merong pagkakaibang ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. Kapag down ka, kapag nanghihina ka,
lagi mong iisipin, lagi mong sasabihin na hindi permanente ito sa buhay ko. Kapag nalulugi ka, lagi mong sasabihin, hindi ito mananatili sa buhay ko. Kaya nga lahat po tayo dumadaan sa valley. Dumadaan tayo sa iba't ibang mga pagsubok ng buhay. At lagi mo ring sasabihin na hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Philippians 1:6. Ito madalas ko po sinasabi ito. Kahit na mahirap ang buhay, masaya, nakakangiti ka dahil merong Diyos na tumutulong sa iyo. I have hope in Jesus. I believe in Jesus and His finished work. I am what Jesus says I am. I can have what Jesus says I can have. I can be what Jesus says I can be. Today, I will receive more of His love. Today, I will receive more of His grace. Today, I will receive more revelation. Today, I will experience more of His healing, His blessings, His favor, now and forever. I am blessed to be blessing in Jesus' name. Amen. Itong declaration po na ito, lahat po yan. Lahat ng kailangan mo nandiyan na. So bakit hindi natin gawin? Bakit hindi mo gawin? Bakit hindi mo araw-arawin na magdeklara ng magagandang bagay sa buhay mo? Be specific. Lahat ng kailangan mo, alam ni Lord. No matter how hard life is, don't lose hope. Gaano man kahirap ang buhay, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Si Lord, hindi naman po siya nagkulang sa paalaala sa atin eh. Tayo nga yung madalas na nagkukulang sa Kanya, pero ano po yung ginagawa niya? Sige, okay lang. Kahit napasaway ka, sige, okay lang. Puro ganun si Lord eh. Never lose hope. Nakikita ng Panginoon kung ano yung sakit na nararanasan mo o nararamdaman mo. Patuloy kang manalangin at huwag kang sumuko. Pwede po ba ninyong sabihin sa katabi ninyo yan? Huwag kang sumuko. Ito yung pangako ng ating Panginoon. Tayo yung kalansay, tayo yung walang buhay, tayo yung walang kwenta, tayo yung walang magawa. Pero nang marinig natin ang tinig ng Panginoon, unti-unti nagkaroon tayo ng litig, ng laman, ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Ipinahayag natin ang pangako ng Lord at unti-unti nagkaroon tayo ng hininga, tayo ay nabuhay dahil sa pag-asa. So tayo ay nabubuhay, tayo ay bihag, hindi ng kasalanan, kung hindi ng pag-asa kay Jesus. Ulitin ko po, tayo ay hindi na bihag ng kasalanan kung hindi tayo ay bihag na ngayon ng pag-asa sa ating Panginoong Jesus. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang pag-asa, pwede mong sandalan. Si Jesus ay pwede nating sandalan. Ang pag-asa, madalas nakikinig yan. Si Jesus, kapag nagsasalita ka, anuman ang nararamdaman mo, pakikinggan ka niya. Ang pag-asa, hindi umaalis. Palagi nasa sa iyo. Walang iwanan, walang takbuhan, hanggang sa walang hanggan. Yan si Jesus. Yan ang kaya niyang gawin sa buhay natin. He's good, He's faithful, His love will not let you go. Hindi ka pakakawalan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Yang mga katabi mo, pwede ka niyang bitawan, pero si Lord, hindi ka niya bibitawan. Kaya sabihin po natin muli sa ating mga katabi, huwag kang mawawalan ng pag-asa. God is good. And all the time, palakpakan po natin si Lord.
naalala ko po yung isang awit. Yung ano yung inawit natin kanina? Dakila ka sa habang panahon. Yung pagiging tapat ni Lord. Hindi lang ngayon yun. Bukas tapat pa rin siya. Sa susunod tapat pa rin siya. Sa susunod tapat pa rin siya. Hanggat buhay ka, tapat pa rin siya. Huwag mong kakalimutan yan. Yan yung magbibigay ng sigla sa buhay mo. Yan yung magbibigay ng tapang sa'yo para harapin mo ang bukas. So, aawitin po natin itong awit na ito ng may kapakumbabaan, pagpapahayag na ang lahat ng bagay ay itinitiwala natin sa ating Panginoon. Amen po ba? So, tayo pong lahat ay tumayo. Bawat lyrics, namin po nating mabuti. Bawat salita, namnamin po natin maigi yung kanta pong ito. Salamat sa Panginoon dahil binibigyan po tayo ng mga bagong awitin at ginagamit ang music team para maipahayag ang kadakilaan, kapangyarihan, katapatan at pag-ibig ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Lumipas man ang panahon, magbago man ang lahat, ngunit hindi ang pag-ibig mo, ngunit hindi ang pag-ibig mo.
Sabihin mo sa Panginoon, hindi ka nagbabago. Hindi ka nagbabago. Hindi ka nagbabago. Tapat ka sa mga pangako mo. Mula noon hanggang ngayon At sa habang panahon, hindi ka nagbabago. Thank you, Lord. Tapat ka sa mga pangako mo. Thank you, Jesus. Mula noon hanggang ngayon at sa habang panahon. Panginoong Jesus. Salamat sa walang hanggang katapatan, Panginoon. Walang hanggan ang iyong katapatan, Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Walang hanggan ang iyong katapatan, Panginoong Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. So mga kapatid, huwag po nating kalilimutan, walang hanggan ang katapatan ng ating Panginoong Jesus. God is good. And all the time, sabihin po ninyo sa inyong mga katabi, don't lose hope. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Salamat po, Pastor, sa positibong mensahe at punong-puno ng pag-asang mensahe ng Panginoon. Sa umagang ito, ngayon po ay darakong muli tayo sa pagbibigay, sa paghandog sa Panginoon. Sino yung nagagalak sa umagang ito? Taas ang kamay. Magsabi ng amen. Ang positibo, ang kalooban sa pagkakaloob sa Panginoon. Taas ang kamay ng negatibo pagdating sa pagbibigay sa Panginoon. Salamat, Pastora, walang nagtaas. Lahat nagkakaisa. Ang lahat ay nagagalak. Ang lahat ay masaya na magkakaloob sa Panginoon sa umagang ito. Amen. Purihin si Lord. Galatia 6:2. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa sapagkat ito ang sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa sapagkat masusunod ninyo ang utos ni Kristo. Hayaan po natin na patuloy nating anuman ang dinaranas nating kabigatan o pasanin, dalahin sa ating mga buhay. Ang lahat po ng iyan ay matutugunan. Lahat po ng ating nararanasan ay mapapagaan. Basta po tayo ay nagkakaisa, sama-sama na nagdadamayan, sama-sama na nagtutulungan, kapit kamay, kapit bisig, eka nga. At hayaan natin na ang patuloy na kumilos sa atin ang Panginoon sapagkat taglay natin ang dakilang pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ngayon po ay tayo manalangin bago po tayo magbigay. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito po kami, Panginoon. Sama-sama, Panginoon. Nagkakaisa, Panginoon. Na muli po kami, Panginoon, na magkakaloob sa umagang ito, Panginoon, na taglay namin, Panginoon, ang positibong kalooban, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala, Panginoon, na patuloy mo, Panginoong, ipinagkakaloob sa bawat kamay, Panginoon,
na magbibigay sa umagang ito at inaangkin namin na patuloy mo pa kaming pagpapalain, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga salaping malilikom sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, na ito, Panginoon, ay patuloy na maggamit sa ikalalawak ng iyong gawain at patuloy na matustusan, Panginoon, ang pangangailangan ng iyong tahanan dito sa lupa. Marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magbigay po tayo ng may positibong pananaw. Sa sapat ang biyaya mo, di nagkukulang ang pagpapala mo, laging umaapaw. Buhos ang walang hanggang pag-ibig mo. Higit sa sapat ang biyaya mo, hindi nagkukulang ang pagpapala mo. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Laging umaapaw. Bumubuhos ang walang hanggang pag-ibig. Muli, awitin po natin. Higit sa sapat ang biyaya mo, hindi nagkukulang ang pagpapala mo, laging umaapaw. Bumubuhos ang walang hanggang pag-ibig mo. ang walang hanggang pag-ibig mo. Ang walang hanggang pag-ibig mo. Amen. God is good. And all the time, God is good. Ating pong itaas ang ating mga kamay. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy ninyong mararanasan. Minahal ka ng Diyos noon, minahal ka ng Diyos ngayon, bukas, wala ka pa rin niyang sawang mamahalin. Iyong tatanda ng kanyang mga pangako, kung anuman ang pinasimulan niya sa buhay mo, ito ay kanyang tatapusin. Ang araw na ito ay pinagpala, buong linggo ninyo ay pinagpala na rin. Paniwalaan mo, tanggapin mo, sa ngalan ni Jesus, Amen. Magandang buhay po sa lahat.